Alam niyo ba mga kaalam kung may dapat man tayong baguhin sa taon na 'to ay yung mga maling tradisyon nating kinamulatan, mga tradisyon ng mga tao na nagmula pa sa ating mga kanuno-nunuan o sa ating mga ninuno. Iwasan natin lagi yung mga maling paniniwala, ini superstitious belief, yung iwasan lagi natin yung maganda ng mga bilog-bilog na prutas o kahit anumang bagay na bilog na naniniwala tayo na ito ay pampaswerte. Iwasan natin yung paniniwala natin tungkol sa horoscope, yung tungkol sa feng shui, yung mga gumamit ng paputok, gumamit ng mga paputok tuwing Pasko at New Year kasi daw ito ay nagpapaalis ng malas at ng masama. Mali po yun mga kaalam dahil ang totoo po niyan ay galit po ang Diyos sa mga ganyang paniniwala dahil salungat po yan sa tunay na turo ng ating simbahan. Salungat po yan sa turo ng Biblia. Kung alam nyo kung saan nag-uugat yung paniniwala na yan, yung mga pamili na yan, ay nag-uugat po yan, galing pa po yan sa mga Romanong Pagano dati. Alam niyo ba, ang mga Romanong Pagano dati ay ito ang mga taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Kristo. At sila ay yung mga antikriste. Ang kanilang pinaniwalaan ay mga Diyos-Diyosan, mga hindi totoong Diyos o hindi mga tunay na Diyos, mga gods and goddesses. Kaya galit na galit ang Diyos sa kanila. Kaya yan po, kung gusto nyo bigyan ng Panginoon ng marami pang biyaya at kawaan at kabulan, i-guide sa tamang daan. Yan po ang lagi ninyong iwasan. Iwasan nyo lagi ang mga maling paniniwala. At unang-una, sa Diyos lang po lagi tayo magtitiwala. Kasi, di ba, mababasa naman po natin talaga yan sa Biblia. Sa mga po yan yung ating mga maling paniniwala sa unang utos ng Diyos. At pati sa turo ng ating simbahan, sa mga po yan. Kung magbasa niyo sa ating katekismo, doon po lahat, magbasa niyo lahat ng mga ginagawa natin bilang mga tao, bilang mga Katoliko. Kaya, payo ko lang sa inyo, dapat sa Diyos lang po tayo magtitiwala. Sabi nga ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya, dapat siya lang ang daan. At wala nang ibang daan. Kasi po, marami po tayong daan sa ating buhay, marami tayong pininiwalaan. Siyempre, overall, hindi tayo 100% na nagtitiwala sa Diyos. Bali, hati-hati yung ating paniniwala. Kasi kung nagtitiwala tayo sa Diyos ng full, ng 100%, dapat hindi na tayo magtitiwala sa ibang bagay. Ang paswerte, o ini lagot siya. Sa mga pamahiin, hindi naman talaga sa tradisyon ng simbahan. So, tunay na turo ng simbahan. Kaya, yun po, lang pala sa inyo. Mag-ingat po sa maling turo at paniniwala ng iba. Kasi yan po ang dadala sa kapamitan. Kaya yun lang po mga kaalam. Sana maunawaan nyo. At sana magkaroon kayo ng kunting kalaman patungkol dito. At God bless po sa inyo.